pinakamahirap daw na trabaho sa buong mundo ay ang pagiging isang ina. Nakakalungkot isipin na madalas hindi sila nasusuklian ng sapat na pagmamahal mula sa kanilang mga anak. Pero paano kung ang anak ang napabayaan? Hindi lumaki sa puder ng kanyang mga magulang at di maglaoy naligaw ng landas. At paano kung ang buhay niya ay nalagay sa peligro nang dahil sa kagagawan at kasalanan ng sarili niyang ina? Yan po ang napaka-emosyonal na sitwasyon na ating tatalakayin. Ang inang nagbigay buhay sa anak at ang anak na muntik bawian ang buhay ng dahil sa ina. Dito sa aming episode na pinamagatang Sex Slave. Anak, pinabayaan ng ina? Umaga, anak. Nay, bakit nandito yung mga damit ko? Kasi, aalis ka na eh. Ikaw lang. Po? Saan po? Hindi po kayo kasama? Hindi eh. Naalala mo si Chang Malumo? Wala kasing anak yun. Kaya nakiusap sa akin na siya muna ang magpapalaki sa iyo at mag-aalaga. Nakita mo naman, hirap na hirap tayo sa buhay, di ba? Ang tatay mo, walang trabaho. Halos wala tayong makain, di ba? Nay, ayoko po. Doon ka kay Chang mo, mapapakain ka niya ng masasarap na pagkain. Mabibili ka niya ng magagandang damit. Mapag-aaral ka niya sa magandang eskwelahan. Nay, ayoko. Tayo mo lang si Chang mo, darating na siya. Ayoko Hindi po. pwede. Hindi. Ayoko po. Ayoko po. Bilen? O, ayun na si Chang mo. Halika na, sige na. Hindi Di mo ako mahal. Mahal kita. Di mo ako mahal. Mahal Di na mo ma- ako mahal. Mahal na Di mo mahal. ako ikita. Mahal na mahal Di kita. mo Gusto kita lang kita mahal. mabigyan ng Di kita mabuti mahal. kinabukas. Di kita mahal. Mahal Di kita. kita mahal. Di mo ako 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 mahal. Mahigit sa 6 na taon na natili si Ayen sa pangangalaga ng kanyang tiyahin. Tuwing linggo lamang niya nakakapiling ang kanyang pamilya. Nang magkanobyo ang kanyang tiyang Malu, madalas nitong sigawan at apihin si Ayen hanggang sa hindi na ito makayanan ng bata. Nagsumamo siya sa kanyang tiyahin na payagan na siyang bumalik sa kanyang totoong pamilya. Talaga na si Ayen ang muli niyang makapiling sa iisang bubong ang kanyang ina at mga kapatid. Eto ha. Mura lang yan ha. Murang-mura. Salamat din.
Anak, kanina ka pa ba dyan? Ba't di mo ko nilapitan ka agad? Ay, naku, anak. Pasensya ka na. Mabaho ako ngayon eh. Alam mo naman dito sa palengke. Dumaan po kasi ako sa bahay kanina. Sabi ni Kuya George, nandito nga po kayo. Kamusta na kayo, Nay? Patawarin mo ako, anak, ha? Kasi, nanay mo hirap na hirap pa rin hanggang ngayon. Di ba tama naman na naging desisyon ko? Mas naging maayos ang buhay mo kay Chang Malumo. Noong una po, Nay, pero nung nagkanobyo kasi siya, sinakta na, inabi po ako doon eh. Pero nagpaalam na po ako na dito na po ako sa inyo. Mabubuo na po tayo ulit. Magsasama-sama na tayo, Nay. Maliban sa tatay mo, wala nang tatay mo eh. Iwan na ako. Iwan tayo, sumama na siya doon sa kabit niya. Lubos ang ligaya ni Belen sa pagbabalik ng kanyang panganay na anak na babae. Pero hindi magtatagal ang kaligayahang ito. Ayan. 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 Ako nga pala si Cliff. Anak ng kumare ng nanay Belen. Bata pa lang tayo, nakikita na kita, kaso bigla ka nawala. Kasi lumaki ako sa tiyahin ko eh. Hatid na kita. May dala ako sapin-sapin para kay nanay Belen. Nay, Belen din ang tawag mo sa kanya? Hindi. Pero malapit na. Pag napakasal tayo, pwede ba ako manligaw? Ligaw agad? Bilis naman. At tagal na kaya kitang inaantay. 10 taon ka din nawala, no? Buti na lang yung mga nanay natin, hindi pwede mo paghiwalay. Kaya hanggang ngayon, magkapit-bahay tayo. Ano? Pwede na? Pwedeng ano? Manligaw. Okay, kung gusto mo ganito, wala nang ligaw-ligaw. Shota na agad. Tagal na kaya kitang mahal. Sira. Ayen! Ayen! Ayen, wala ka bang balak sa akin sabihin, ha? Ang alin ho? Ang totoo! Ang totoong bumagsak ka sa eskwelahan! Dahil sa lalaking to, ha? Kumikiri ka dyan? Kaya ka bumagsak? Nay naman, ngayon ko lang nakilala yung tao. Kili agad. Kilala ko to, ha? Anak ni Maring Heidi, wala kang mapapala sa kumag na yan! Sino ba nagsabi na papatol ako sa kumag na yun? Talagang hindi ka papatol. Dahil madadagdagan pang kasalanan mo sa akin. Kasalanan? Nay, ako lang ba may kasalanan sa inyo? Eh kayo, ano ba mga kasalanan nyo sa akin? Di ba bata pa lang ako, pinabayaan nyo na ako? Pinamigay nyo nga ho ako eh. Buti naman, pumayag ka na samahan kita. Gandahin pa namang siraulo dito. Kala mo ako, siraulo din to, no? Pero itong puso ko, buong-buo para sa'yo. Saan mo naman napulot yan? Dun sa mga bulakbol mong barkada sa kanto? Huwag kang mag-alala. Tumiwalag na ako sa kanila kasi gusto ko magpakatino para sa'yo. Di ka ba talaga titigil sa mga matiling hagamong mga salita? Baka mamaya haranahin mo ako na parang mga manliligaw nung unang panahon eh.
Kahit ano yan, basta para sa'yo gagawin ko. Talaga? Pati pagtiwalag mo sa amin? Paano yung utang mo? Kaya di mo sinusunod yung gusto ko eh. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Naligtas ang buhay ni Cliff at nahuli naman ang lalaking sumaksak sa kanya. Pero dahil sa nangyari, minabuti ng kanilang mga ina na patirahin muna ang dalawa sa isang kamag-anakan sa Batangas. Dito, napalapit ang mga puso ni na Ayan at Cliff hanggang sa tuluyan na silang magkarelasyon. Ayan, ba't kayo napasugod? Hindi ba delikado? Nay, hindi na po kasi nahuli na yung mga kaibigan ni Cliff dati. Isa na lang po yung delikado, Nay. Nay, pananay-nanay ka dyan. Teka muna. Ano yung ba yung delikado? Ano sinasabi niyo, ha? Nay, delikado po kasi... buntis po ako, Nay. Ano ba naman, Ayen? Hindi ka pa natatapos sa pag-aaral mo eh. Gumaya ka pa sa kuya mo na maaga ring nag-asawa. Ano ba naman? Nakita mo naman hirap na ako sa buhay. Magdadagdag ka pa ng isang sanggol. Ano ba? Huwag po kayong mag-alala. Tutulong po ako. Ako po tsaka si Nanay. Hindi ko po papabayaan si Ayan tsaka po yung magiging anak namin. Pangako po yan. Uy, si ate, nandito na! Basta kayo! Si ate nga! Uy! Basta kayo! Miss ka po namin. Miss ka na namin. Kumusta na? Kumusta na? Ang masakla, pagkapanganak ni Ayan sa kanyang sanggol, ni isa sa mga pangako ni Cliff ay hindi natupad. Ni isang kusing ay hindi ito nagbigay para sustentuhan ang kanyang mag-ina. Ay, buti na lang, Nay, at naubos yung paninda natin, no? At ang pinakamasakit sa lahat, Ako, alam mo naman kaya may kailangan natuklasan natin siya tayo tungkol sa lalaking para sa mga minahal niya ng buong Para sa buo. anak mo, di ba? Bakit kasi dito mo pa ako dinala? Eh, kaya ko namang magbayad ng mot-mot, no? Hindi nga pwede kasi baka hanapin ako ng misis ko. Kaya bilisan mo na, baka maabutan tayo. Abutan ng ano? Abutan ng ano? Wala ka na nga silbi sa amin ng anak mo na gawa mo pang pumato sa nakakadiring babaeng yan. Excuse me, hindi po ako babae. I'm a transgender. Hoy, tumahimik ka dyan, papatong lang kita, ha? Hoy, lalaki ka! Lumayas ka dito sa pamamahay ko, ha? Bastos kayo! Dalhin mo na tong bakla mo, ha? Dalhin mo! Mas lalo hindi rin ako bakla. Transgender Kayo! natin. Layas kayo dito! Magsilayas kayo! Mga kadiri kayo! Layas! Layas. Ayop kayo! Nakakadiri! Huwag ka nang babalik dito, ha? Anak, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan yung lalaking yun para mabuhay. Pareho tayo. Iniwan ng mga mahal sa buhay. Mabubuhay tayo nang wala sila. Kaya natin to. Tayong dalawa magtutulungan para sa pamilya natin. Hindi na nga muling nagpakita pa si Cliff kay Ayan at sa kanilang anak na si Juliana. Lumipas ang mga taon, pinagsaluhan at pinagtulungan na lamang ni Belen at Ayan ang pagpapalaki dito. Yan. Oh. Ito anak ha. Pambili ng gatas ni Juliana. Etong natira, idagdag mo doon sa ipon natin. Ha, para sa kinabukasan ng apo ko. Nay, salamat, ha. Ang dami ko na atraso sa inyo. Halak naman. Anong atraso? Ako ang may atraso.
Kasi alam ko lang naman na nagre-rebelde ka noon dahil akala mo hindi kita mahal. Kaya pinamigay kita. Nay, alam niyo, nung ipanganak ko si Juliana, mas naiintindihan ko ngayon ang damdamin ng isang ina. Lahat gagawin niya, kahit ano magagawa niya para sa anak niya. Para sa ikabubuti niya. Para sa ikabubuhay niya. Thank you, Nay. Salamat. Nagpatuloy sa damayan na mag-ina para sa mga kapatid ni Ayen at sa kanyang anak na si Juliana. Ipinagpatuloy ni Belen ang pagtinda sa palengke. Pinasok naman ni Ayen ang pagiging isang sales lady at nagtayo silang dalawa ng tapsilugan sa labas ng kanilang bahay. ng kanin yan, ha? Awa ng Diyos, pumatok May mga naman order ito. nila. Order nila, ha? Tignan mo, ha? Yan. Ito po. Ay, Zensya. Oh. Okay ka lang? Okay lang, okay lang. Ano bang pwede kainin dito? Bukod sa tapsilog. Ano gusto mo, anak? Meron kaming tosilog, tapsilog. Ikaw pwede. Alam mo, matagal na kita nakikita sa palengke. Bakit ka napasya naman dito sa tapsilogan namin ng anak ko? Anak mo yan? Oh, Akala ko magkapatid kayo eh. Ako nga pala si Lester. Kasi Belen, di ba? yes. Hindi na kita ipopopo, ha? Bata ka pa naman, eh. Oo, wag mo na ako yung po dyan. Nakakatanda eh. Gusto mo ako maghatid sa'yo sa palengke, ma'am? Sayang naman yung mga prutas mo dyan. Yung pechay. Di ba? Habang sariwa. Ha? Sige. Pero bibigyan mo ako ng discount, ha? Libre na lang. Basta may kapalit ng masahe. Masahe? Sakit kasi ng katawan ko sa kamaneho. Ito mo yan? Ano? Dito sumasakit ito dito. Ito Ayun, naman. dyan. Sumasakit dyan. Ano na? Ano na yung order mo? Sakit talaga ng katawan. Sige, tapsilog na lang. Tapsilog. Hmm. Amin. Tapsilog, anak. Hindi. Thank you, ah. Ano naman? Basta, ingat ka, ha? Mag-ingat ako. Nandito na ako sa bahay ko eh. Ikaw ang mag-ingat. Tsaka, salamat sa extra service, ha. Marami ka akong service ibibigay sa'yo. Basta huwag mo lang kalimutan yung masahe ko, ha? Ingat ulit. Sige, ikaw. Ingat ka. Nay, ganyan kayo matutulog? Sino ba may sabi sa'yo matutulog na ako? Nag-text sa akin si Lester. Magkikita raw kami sa kanto. Ano ka, teenager? Nay, baka mamaya magtanan kayo ng kumag na yan, ha? Pwede ko na nga maging kuya yun, eh.
Pwede mo na maging anak yon. Anak naman, pagbigyan mo na ako. Eh, malalaki na naman yung mga kapatid mo. Matagal na akong iniwan ng tatay mo. Tsaka, matagal na rin akong, alam mo na, ito naman. Huwag mo nga sabihin sa akin nagpahalik ka doon. Eh, tricycle driver lang yun eh. Anak ko, anak, huwag mo nilalang lang ang mga tricycle driver, ha? Ay, alam mo ba yan si Lester kumikita ng 500 kada araw? Ha? Masipag siya. Madiskarte. Nagdi-deliver. Nagsiservice. Baka kung sino-sino service ka mo. Anak, huwag mo naman husgahan. Eh, si Cliff mo Si nga Cliff, nun. okay, Nay. Tinawag mo din siyang kumag nun, di ba? Pinagsabihan niyo ko, pinaalalahanan niyo ko. Hindi ako nakinig, yung pala tama kayo. Eh, anong ginagawa niyo ngayon, Nay? Ayen, oo, may edad na ako. Alam ko na kung anong tama at mali. Alam ko kung lolokohin niya ako. Alam ko rin kung kailan ako titigil. Ha? Pero ngayon, anak, hayaan mo muna ako, ha? Ay, naku. Ay, maganda na ba ako? Sige. Stop. Lester! Lester! Lester? Lester, Oh, dito ako. saan ka ba? Dito. Saan ka ba? Dito nga, Ano ba? Ay, ano ba? Ay, ano ka ba? Nasasaktan ako eh. Ano ba mas okay ngayon ka rin yung brutan eh? Ha? Diba? Ay, nakikiliti rin ako dyan eh. Ha? Ito na tayo. Ay! Ano ba naman to? Ah! Dahan naman. Ate, si nanay nasan na? Ayun, plakda. Dati-dati naman pagkagising natin, andyan na yung sapatos, yung agahan, yung baon. Alam niyo, pabayaan niyo na si nanay, ha? Pagod lang siguro siya. Tsaka, pwede ba bilisan niyo na kasi malilate na kayo eh. Sige na, bilisan niyo na. Malis na kayo. Ingatan niyo si Bunso, ha? Sige na, sige na. Sige ate, ingat. Ingat, ingat. Sarap. Aray ko. Asan na yung mga kapatid mo, ha? Ayan. Ayun na, umalis na po na eh. Aray. Pasok na. Nay, ano yan? Ayan. Ayan, ano yan? Wala ito. Kagat lang ng lamok to. Nay, Oh, may anak na ho ako, kaya alam ko kung ano yan. Eh kung umasta kayo ngayon, para kayong teenager ah. Parang ako yung nanay na sumisita sa anak niyang teenager. bakit? Wala na ba akong karapatan na sumaya? Kahit sa edad kong to, ha? Yun na nga, Nay eh. Napag-uusapan na kayo sa buong barangay dahil sa agwat ng edad niyo. Kaya pwede ba, Nay, lulukuhin lang kayo ng kumag na yun? Nakakahiya, ayak! Yuck! Tsaka, Nay, may chismis ha na adik yung Lester na yan.
Kaya pwede ba huwag kayo magbulag-bulagang sa edad nyong yan? Ayen, baka nakakalimutan mo. Nanay mo pa rin ako, nanay. Konting respeto naman. Tsaka kahit anong gawin ko sa pamamahay na to, ako masusunod. Pagbibigyan ko kayo. Siya nga pala. Mahal ko si Lester. At simula bukas, dito na siya titira. Batang-bata. Anong tinitingin nyo dyan? Ha? Ibang mahal ko? Ngayon lang ba kayo nakakita ng 2 taong nagmamahalan? Ano, gusto nyo halikan ko para makita nyo? Gusto nyo ng pruweba? Sige. Grabe naman. Grabe. Oo. Oo. Batang-bata nga. Noong simula, matatag ang naging samahan ni na Belen at Lester sa iisang bubong. Sa kabila ng pagtutol ni Ayen at ng iba niya pang mga anak, pinanindigan ni Belen ang pakikipagrelasyon kay Lester. Dahilan para lalo siyang magpursigi sa paghahanap buhay. Naiya ka pa. Parang hindi naman iisa pamilya natin. Hindi isa pamilya natin. Buhay pa ang tatay ko at kasal pa sila ng nanay. Matagal nang iniwan ng siraulo mong tatay ang giling ko. Tandaan mo yan. Niloko niya nanay mo. Bakit ikaw hindi mo malolokohin nanay ko? Hindi mo ba siya pagpapalit sa iba? Nakita mo nanay mo? Nakita mo kung paano siya ngumiti. Gaano siya kasaya ngayon. Ang kaligayahan na yan, hindi nabibigay ng anak na katulad mo. Ako nagpapasaya sa kanya ngayon. Ako nagbibigay ng kaligayahan sa kanya ngayon. Tubig. Ito, tubig nyo ha. Ayan. Sipag naman ang belo ko. Hey, sige, kain na kayo dyan. Totoo. Unsya, nakikiliti ako eh. Gusto pa kayo? Nak, okay ka lang? Taas ng lagdat mo, Nak. Nak, gising mo, taas ng lagdat mo. Ano, ang taas na. Sandali, dali natin sa Halika na. service. Bilisan mo, please.
HIV. Tandaan niyo yung ganyan. Excuse me po. Ay. Kayo po bang magulang ng bata? Ay, hindi. Ako lang. Hindi ko siya asawa. Bale, di bale na lang. Okay na po ang anak niyo, misis. Bumaba na po ang temperature. Bali, re-resetahan lang po kayo ng doktor. Salamat. Sige po, kunin ko lang po yung reseta. Salamat o. Huwag ka na mag-alala. Ha? Okay na yung bata. May kailangan ka, dito lang ako. Uy! Uy, ano ba? May bata dito, ah. Okay lang ngayon. Para ito lang. Paano mo makita? Tapos ka na ba? Kailangan Oo, ko na tapos rin na. kasi maligo, eh. Walang kasama si nanay sa Tapsilogan. Pwedeng pakitingin mo na si Juliana. Oh, sige. Siya, tara. Tataas muna tayo. Ay, yung tuwalya ko nga pala. Hoy, hoy! Pera ng nanay yan, ah. May pera ko rin to, ha? Tumulong ako para kitain to. Nag-text yung nanay mo sa akin, nadaling ko yung bag dun sa kanya dun sa Tapsilugan. Oh, talaga? Ano ka duda? Alam ko naman wala kang tiwala sa akin, eh. Gusto mo makita yung text na nanay mo? Maligo ka nga. Sarap naman ito. Thank you, ah. Maaboy talaga. Sige, dali mo na. Oh, sige, sige. Salamat. O, okay ba kayo dyan? Kompleto pa ba? Oo. Order lang Ito, kayo, ito. ha? Kamusta, Lester? Ayos. Sinsado ka na. Bakit? Makahanap nga rin ng matandang byuda. Ano maingay, pare? Mahal ko yan. Sus! Mahal. Sabihin mo, ikaw yung mahal. Ano kaya nang binabayad ni Manong Bilin para sa serbisyo mo? Kaya pala, ano ka alam mo sa akin, callboy? Ano? Adik lang. Nay, ingatan mo nga yung pera mo. Gusto mo i-deposit ko na lang sa bangko? Alam ko na, anak. Ikaw naman, huwag mo naman pinagdududahan yung tao. Tinulungan ka na nga ni Lester, eh. Dinala mo yung anak mo sa ospital. Ha? Umalis nga kayo na hindi man lang nagpapaalam sa akin. Ano? Mahal naman, eh. Alam mo, basta masama yung kutob ko sa lalaking yan. Huwag niyo akong sisisihin sa huli, ah. Ang takot ko lang baka madama yung mga kapatid ko at anak ko dyan sa pagkahumaling niyo sa lalaking yan, eh. Ewan sa'yo. Hello? Nay, gabi na, ba't di pa kayo umuwi? Hinahanap ko si Lester, eh. Wala ba siya dyan sa bahay? Eh, hindi pa po, eh. Pero nay, nasan ba talaga kayo? Pupuntahan ko na lang kayo. Wag na. Wag na, anak. Uuwi na rin ako. Sige na. Okay, bye. Ay, yung usok mo. Naman. Wala ka pa eh. Tagal naman yun, pre. Pare, Oo. ilang beses mo na ba nakano sa tanda? Sige, bilisan mo mo, bilisan mo. Tiyan na. Ito na. Ilang beses mo na bang naano yung sa tanda? Maraming beses na rin, pare. Pero, minsan,
ayos lang. Sarap. Pero paminsan, naalala ko yung... alam mo yun, ikaw? Nakakadiri. Nakakadiri. Eh, kung Walang hiya ka! Walang hiya ka! Nakakadiri ako, ha? Walang hiya ka! Hayop ka! Hayop ka! Manluloko ka! Adik ka! Adik ka! Adik ka! Minahal pa naman kita! Minahal kita! Pinagkatiwala kita! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Break na tayo. Hayop ka, Lester. Hayop ka! Hayop ka! Papatayin kita! Papakulong kita, Lester! Papakulong kita! Ellen, Wala siya dito at wala ka ng pakialam. Di ba pinalayas ka na niya? nanay mo. Ha? saan yung nanay mo? Ito pala gamit ko sa... Tsaka... Hoy, wala ka ng karapatan sa bahay na to, ha? Pwede ba umalis ka na? Baka gusto mong tawagin ko pa yung tanod para kalad-kalin ka palabas ng bahay na to. Kukunin ko lang yung gamit ko, pwede? Pwede? Siguraduhin mo, gamit mo lang ang kukunin mo, ha? Magnanakaw ka na nga, adik ka pa. Ang tapang mo, ha? Kung makaasta ka, alam mo, linis-linis mo. Ha? Hindi pa ito yung pagtutuos natin, ha? Nay, tama na yan. Hindi iniiyakan ng ganong klaseng lalaki. Natandaan mo, may pangako tayo sa isa't isa na kakayanin natin na tayong dalawa lang. Na kakayanin natin na walang lalaki sa buhay natin. Alam mo, anak, meron akong pangangailangan bilang isang babae. Yung habang tumatanda ka, hindi nawawala yun. Hanggang sa nagkakaedad ka. Kailangan ko ng pagmamahal. Kasi iba naman ang pagmamahal ng anak eh. Ng mga apo. Alam mo, si Lester lahat ang nagpuno noon. Kaya lang, talagang wala akong swerte sa mga lalaki. Ano nga ba yung sabi nila, Nay? Na like mother, like daughter. Parehas talaga tayo ng kapalaran sa lalaki. Siguro nga, ang tanga-tanga ko eh. Ang tanga-tanga ko talaga. Akala ko, talagang nagagandahan siya sa akin eh. Naniwala ako. Kasi ang sarap eh. Ang sarap-sarap. Yung bang pinupuri ka, nilalambing ka. Tsaka yung maririnig mo na sasabihin sa'yo, mahal kita. Nay,
Masarap talaga yun. Lalo na kapag totoo. Kasabihan nga eh. Ang pag-ibig daw. Parang siopaw eh. Minsan parang asado. Minsan parang bola-bola. Ikaw yung nabola. Ako nabola. Kaya nga bola-bola tayo. Nang mga sandaling iyon, ang buong akala ni Belen at Ayen, tapos na ang kanilang problema kay Lester at makakapagsimula na silang muli na walang iniisip na panluloko at peligrong darating pa sa kanilang buhay. Sige na, sakay na kayo. Ingat kayo ha. Bye, Nanay. I love you. Love you too. Ingat kayo. Bantayan niyo si Juliana ha. Ingat. Bye-bye. Ayun. Gusto na? Sensa, may binaba kasi ako pasahero dun sa kabilang kanto. Kaya napadaan ako dito sa inyo. Alam kong bawal na ako rito. Ayos lang. Hindi naman kami may-ari ng kalye. Nanay mo nandyan. Pwede mo naman kong samahan. Hindi lang akong tawad. Hindi. Wag na. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Ayos lang, sige. Alam mo, tanggap ko yun. Tanggap ko na malaki atraso ko sa nanay mo at gusto ko lang mag-sorry. Alam mo bang nakulong ako? 3 buwan? 3 buwan, ayan. Di biro yun. May nagsumbong daw sa pulis. Kaya minanman ako ng PIDEA. Alam mo, hindi kami yun eh. Hindi kami nagsumbong sa tanod o kaya sa mga pulis. Okay na sa akin yung mawala ka sa buhay namin. Sa buhay ng nanay ko. Okay rin sa akin yun. Ayos na sa akin yun. Gusto ko lang sana mag-sorry, pero kung wala, di wala. Mawala na ako dito sa buhay niyo. Okay? Ayos na ako. Saan ka pupunta? Baka gusto mo, sumakay ka na. Libre. Sige na, tara. Sige lang, parang may pungapal niya tong makina ko eh. Sige lang ha. Ano nangyayari? Dali lang ha. Bakit? Ano nangyari? Yung problema ata yung tambucho eh. Ha? Kaya mo ba ayusin Tignan mo yung tambucho, kung may butas. Saan? Ayan oh. Hindi ko naman makita eh. Lester, ano kasi hindi ko kayo... Ano ginawa mo sa akin? Inuto kita. Anong pauto ka naman? Akala mo nagbihis ako ng konti, nagbago na ako. Ba't kanya kayong mga babae? Daling bulahin. Dadagdag tuloy yung mga bastardong katulad ko sa mundo. Kawalan mo ako dito. Parang awa mo na. Hindi ako magsusumbong. Hindi magsusumbong. Hindi sinabi mo sa akin dati. Ha? Hindi. Nagsumbong kayo ng nanay mo. 3 buwan akong nakulong. Di biro yun, ha?
Sa itsura ko ito? Ha? Alam mo ba ako anong ginagawa sa mga katulad ko sa kulungan? Binaboy nila ako. Kaya yan din ang gagawin ko sa'yo. Pababuyin kita. Alam mo, lintik lang yung walang ganti. Ha? Yung pinaniwala ko, na mahal ko nanay mo, may kapalit yun. Yung sinumbong niyo ako sa pulis, may kapalit din yun. Tayong mga anak, tayo yung nagbabayad ng mga kasalanan ng mga magulang natin eh. Kasalanan yung nanay ko. Wala siyang kasalanan sa'yo. Nakahiganti ka na, di ba? Nakahiganti ka na. Pakawalan mo na ako dito. Parang awa mo na. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa anak ko. Mahal ko yung nanay ko. Uti ka pa may magulang. Buti pa yung anak mo na may nanay na mamahal sa kanya. Paano ako? Ako wala akong magulang. Pinabayaan nila ako. Nabuhay ako ng mag-isa. Ano ba naging kasalanan ko? Lester, hindi ko alam. Lester, hindi ko alam. Lester, please, pakawalan mo na ako dito. Alam ko may buhok pa dyan sa puso mo. Nakita ko yun nung... Pumunta tayo sa ospital ni Juliana. Hindi ka masamang tao, Lester. Hindi ka masamang tao. Sige. Pakakawalan kita. Pakakawalan kita. Halika. Pakakawalan kita. Ha? Pero basta rest. Huwag ka magsumbong, ha? Huwag ka magsumbong. Dahil mas grabe pa yung gagawin ko sa'yo. Patayin kita. Papatayin ko yung nanay mo. Papatayin ko yung anak mo. Huwag ka magsumbong. Ay, huwag ka magsumbong. Sadali. Huwag ka magsumbong, ha? Ha? Okay na tayo? Sorry, basta pasensya. Oo, sadali. Bukas pa kita pakakawalan. Ano ka ba? Makalipas ang ilan pang oras, nakumbinsi ni Ayen si Lester na pakawalan siya sa pagkakabihag nito, kapalit ng hindi nito pagsumbong sa mga pulis at sa kanyang ina. Pilit mang kalimutan ni Ayen ang nangyari sa kanya. Hindi niya ito magawa, lalo na nang may matuklasan pa siya.
Payen! Ng kain ha. Masarap yung luto namin. Yan. Ano, maglalagay na lang ako konti. Yan. Anak, nanay mo ako. Sabihin mo sa akin ng totoo, ha? Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Sa 2 araw na nawala ka. Pati mga kapatid mo, nag-alala sa'yo. Yung anak mo iyak ng iyak. Hindi ka man lang tumawag. Sinong ama ng dinadala mo, ha? Si Lester ba? Si Lester bang kasama mo ng 2 gabi? Huwag ka na magmaang-maangan pa, ha? May nakakita sa'yo. Nakasakay ka doon sa tricycle niya. Sinasabi ko na nga, be. Sinasabi ko na. Ninalandi mo si Lester. Sinisiraan mo pa yung tao sa akin kung ano-ano pa sinasabi mo. Yung pala, gusto mo lang agawin sa akin. Ha? Nay! Isipin niyo na lahat ng gusto niyong isipin. Dahil saksi ang Diyos na lahat ng binibintang niyo sa akin hindi totoo. Lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng ginawa ko para proteksyonan kayo. Para hindi malagay sa peligro ang buhay niyo. Nay, dahil mahal na mahal ko kayo eh. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Kahit iniwan at pinabayaan niyo ako nung bata pa ako. Kasi kahit kailan, hindi ko binilang yung pagkukulang niyo sa akin at lahat ng kasalanan niyo sa akin, Nay. Kahit kailan, hindi ko binilang yon. Nay, ito po yung sukle. Sige na, pasok ka na doon. Pasok ka na. Nay? Hello, Ayen? Hello, anak? Ayan. Lester, pwedeng samahan mo muna ako sa bahay? Bakit? Kasi may nakalimutan kasi ako.
Gagamitin natin. Sigurado ako magugustuhan mo. Balik na. Sige. Le. Bilisan mo ha. Gusto kita ulit alis sa kama. Saglit lang ako. Siya nga pala, may gusto sana ako ipagtapat sa'yo eh. Ano yun? 2 bagay. Nagbunga kasi yung pinagsamahan natin ng 2 gabi yun. Nagis ka? Wow. Hindi nga. Hindi ko ata kaya maging tatay. Walang kung paano maging tatay. Palaglag mo kaya yan. Palaglag mo yan, ha? Ayan, hindi ako nabibiro. Palaglag mo yan. Ano yung pangalawang sasabihin mo sa akin? Saan po, man? Niyo ako, ah. Tara, maabutan pa natin yan. Para mapunta natin! Eh, kunin niyo ako! Magbago! Ayan! Bilisan natin! Ayan! 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 Oh, ano nangyari sa'yo? Ilag niyo! Ano? Letap niyo! Langya kayo! Letap niyo! Ayop ka, lalaki ka! Adik! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hospital natin ang anak ko! Ayan! Ayan, anak! Buhatin mo! Nakasuhan at nabilanggo si Lester sa salang rape at serious illegal detention. Pagkalipas na 1 buwan, siya ay nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya, pero porsigido ang mag-ina na ituloy ang kaso laban kay Lester. Nang araw na yon, nakunan si Ayen, kaya hindi nagbunga ang karahasang ginawa sa kanya ni Lester. Anak? Para sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Nay, hindi lang naman ikaw yung may kasalanan eh. Sumuway ako. Nagrebelde. Nagtampo. Hindi. Mas marami akong kasalanan. Marami akong kasalanan sa'yo, anak. Bata ka pa. Pinamigay na kita. Ako nagdala sa demonyong lalaking sa pamamahay natin. Dahil sa akin, ikaw ang pinagtitindihan niya. Nasira ang buhay mo dahil sa akin, anak eh. Sana mapatawad mo ko. Mula bata, pinabayaan kita. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko.
Ayan, kamusta na kayo na iyong ina ngayon? Mas naging okay po kami ngayon kaysa po dati. Kasi mas naalagaan niya na po yung mga kapatid ko ngayon. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ano yung madalas na bumabalik sa isip mo at naghahatid sa'yo ng talagang galit, di ba? Ayun nga po, alin? yung dinukot niya nga po ako tapos po yung ginawa niya nga po nung 2 araw niya po akong ni-rape po. Anong ginagawa mo para maalis sa isip mo yung karumal-dumal na karanasan mo? Pagka yun po, hindi ko na lang po masyado talagang iniisip. Inaalagaan ko na lang po talaga yung anak ko para po mawala rin yung naiisip ko na gano'n. Meron ka bang nakitang bagay na aral para sa'yo? Hindi na po magtitiwala sa mga lalaki po. Bakit? Kasi po, sa una lang naman po yun yung kagaya nga po yung nangyari sa akin. Sa una lang po, mabait. Pero pag sa huli po, wala na po. Ano naman ang gusto mo iparating sa iyong ina? Papasalamat lang po ako sa kanya kasi nga po, kahit ano pong nangyari, tinulungan niya pa rin po ako. Oo. Yun nga po, kahit na nagkaanak po ako ng maaga, tsaka po yung sa kaso nga po nung kay Lester, talagang gusto niya pa rin po talagang ituloy. Pero alam mo, darating ang panahon, makikilala mo rin kung sino yung lalaking magmamahal sa'yo. Hindi rin naman tama na sabihin na lahat ng lalaki ay ganun. Ang kailangan lang, maingat ka. Mas kilalanin po. Correct, yan ang maganda. Kilalanin mo muna bago ka umibig sa isang lalaki. Kailangan lang, piliin mo ng mabuti. Kung kung kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo, ha? Okay? Sige. Thank you. Thank you po. Ating natungayan sa talambuhay ni Belen at Ayen ay isang kwento na nagpapatunay na sa puno at dulo ng anumang kaganapan sa ating mga buhay, wala tayong ibang masasandalan, kundi ang ating paring mga magulang. At sa pagtanda naman ng mga magulang, wala silang ibang maaasahan, kundi ang proteksyon at pag-aaruga ng kanilang mga anak. Bawat magulang ay may mga hindi nagawa para sa kanilang anak. At ang mga anak, napakarami rin namang mga pagkukulang sa kanilang ama at maging sa ina. Gayunpaman, hinding-hindi dapat mawawala ang pagpapatawad at pagmamahalan sa pagitan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Ngayon, bukas at magpakailanman. Pero kung titignan ka, hindi halata. Yun na nga po. Huwag mo lang titignan yung paa. Actually, kahit po ganyan yan, nakapag-basketball pa rin ako eh. Ibig sabihin yung physical activity na ginagawa ng isang normal na tao, nagagawa ko ho. Sa sitwasyon mong ganyan, na galing ka sa mahirap na pamilya, di ba? Nagkasakit ka pa, nagka-depresya pa yung kana mong binti. Hindi po kasalanan na ipinanganak akong mahirap, Pero kasalanan po, Tita Mel, ang mamatay po akong mahirap. Yan ang ating matutunghayan at kapupulutan ng mahalagang aral, hakbang tungo sa pangarap. The Felix Emradura Story.